Diyos. Nakita, nagila, makawa ng kahalahala, lubos ang kanyang mga pagpapala, upapurihin natin sa Diyos. Kaya siya'y ating pasalamatan, harapan-dapat na siya'y pagpurihan, pagkukuran na maluong kapagpatan, ang Diyos minsan pa. Kaya siya'y ating pasalamatan, harapan-dapat na siya'y pagpurihan, pagkukuran na maluong kapagpatan, ang Diyos. For the last time. Kaya siya'y ating pasalamatan, dapat na siya'y papurihan, pagkukuran na may buong katapatan, ang Diyos. Minsan pa sa malakas sa pagpupunta sa pagsabay sa Panginoon. Hindi na natin mahal na ulit na Panginoon. Kung nakita mo sa akin na ninais mo, di mo inakala ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, yung naging kasalanan ko. Kahit di kailangan sa'yong iyakan, ako hindi nabibitaw sa'yong tawag. Laman ang puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako kapag pag-ibig mo sa akin ay minsan pa. Kung ang nakita mo sa akin na ninais mo, di ko'y nakala ko ang pinili mo. Dahil sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, inakin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa'yong yaman, ako hindi nabibitaw sa'yong tawag. Laman ang puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako kapag pag-ibig mo sa akin ay umabot sa pasayong yakap, pasayong yakap. Ako hindi nabibitaw sa'yong tawag. Laman ang puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako kapag pag-ibig mo sa akin ay umabot. Minsan pa sa inyo ang pagpipiliin ng Panginoon. And hallelujah, hallelujah, we glorify your name, we praise you. Sa iyo po, sa pamilya,
ako'y hindi nabibitaw sa iyong tawa. Laman ang puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Isang pasanyang sa iyong yakap, ako'y hindi nabibitaw sa iyong tawa. Laman ang puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Mula sa iyong yakap, ako'y hindi nabibitaw sa iyong tawa. Laman ang puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Habang nakita mo sa akin ay nais mo, di ko'y nakaramdaman ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, pinagpasalamat ko. Kahit di kailangan, minsan pa isang malakas na papuri at pagsamba sa ating Panginoong glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We glorify and worship you. Amen. Sino masaya sa gawain ng ating Panginoon? Amen. Amen. Tayo natapos sa ating announcement. Amen. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga panalangin. Mula Monday hanggang Friday, ito po ay magsisimula sa 7 ng umaga hanggang alas 9. Kung hindi ka makapanalangin ng umaga, meron tayong panalangin sa gabi. Ito lang po ay makakaya. Ito lang po ay galing ng alas 7 rin po ng gabi. Amen. Ang ating mga po Sunday School, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung may katanungan kayo, pwede kayo dumako ng alas 9. Ang ating Sunday morning worship naman ay alas 10. At sa ating gawain sa gabi naman po ay 6:30 ng gabi. At meron din tayo midweek service. Ito naman po ay 6:30 din ng araw ng Wednesday. Amen. Patuloy-tuloy pa rin po ang panalangin. Ipanalangin po natin ang ating bansa, ang ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos, ang ating mga government official. Amen. Patuloy natin silang panalangin na samahan sila ng ating Panginoon, ang mga kaguluhan, kaganapan sa ating bansa. Ipanalangin natin sa ating Panginoon. Amen. Ang ating mga church leadership, international, Prescott, USA, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, at iba pang mga international leader, ay patuloy natin ipanalangin sa ating Panginoon ang ating national leader, Pastor Boyd Isipita. Amen. Pastor Frank Benventura, Pastor Naro Buntay, Pastor Eddie Elector, Pastor Charlie Carias, Pastor Jerry Seville, ang ating pang mga regional leader. Patuloy natin ipanalangin sa ating Panginoon na sila'y samahan ng ating Panginoon ang kanilang ministeryo, ang gawain sa kanilang mga simbahan ay patuloy na magbangon. Amen. Ang ating Mother Church sa Baclaran, Pastor Rico Herrera, ang ating mga fellow Baclaran Daughter Church, Pastor Herson Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Disay, Pastor Vincent Saber, Pastor Marceliano, Pastor Bong Canyosa, Pastor Judy
Pichayda, Pastor Sam Pulpul at Brother Jason and Brother Noel, at ang aking fellow Baclaran Granddaughter Churches, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Cianes, Pastor Jesse Pancho, Pastor Larry Dumaya, amen. Patuloy natin sa panahan sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy pa rin po ang panalangin. Ipanalangin natin ang bayan ng ating Polo, amen, ang ating Pastor, Pastor Camille Salucena, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance. So lucky na patuloy din na magpagpalain ng ating Panginoon ang gawain na patuloy na magbangon, magligtas ng mga kaluluwa, mag-open ng mga Bible study. Amen. At sana magkaroon din ng church natin building and transporting vehicle. Amen. Para upang makapunta tayo sa mga iba't ibang barangay. Amen. Patuloy din natin panalangin ng ating may mga karamdaman. Amen. Itaas natin sila sa Panginoon. Sisters April Garcia, Brother Nonong Tataro, Bonifacio San Pedro, Sherry San Pedro, Lihita Lores, Resaga Dulog, Pastor Tompe, natin pa pang may mga karamdaman. Amen. Taas natin sa ating Panginoon. Kung ikaw may karamdaman kayo, taas natin niya sa ating Panginoon. Amen. Ang ating mga activities naman, amen, ay ang ating Halloween presentation. Ikaw sa talim. Amen. Sino may mga pangangailangan sa ating Panginoon? Amen. Amen. Taas natin sa Panginoon pang lumalapit ng aming kapatid, Brother Atom. Amen. Isa pa, palagpakan, purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus Christ, our Lord, our Savior, our leader, the hero, God. Maraming salamat, Panginoon. Salamat. Kumabanawal kami palaglabi sa inyo, Panginoon, Lugad. Tulungan mo, Panginoon, ng bansa namin, Panginoon, Lugad. Kayo magbangon, Panginoon, ng mga kaluluwa, Lugad. Iligtas niyo po, Panginoon, Lugad. Ang mga tao, Panginoon, Lugad, sa sanlibutan, Panginoon, Lugad. Iabot niyo po sila, Panginoon, Lugad, ang ibalan na pangalan, Lugad, ng iyong salita, Lugad. Tulungan niyo po, Panginoon, na mumuna sa bansa namin, Panginoon, Lugad. Magkaroon ng kaayusan, pagbabago, Lugad. Ito po nga. Ito po yung dalangin natin, Panginoon, Lugad. Tulungan na rin namin yung mga international national leaders, Panginoon, Lugad. Kayo pa rin magbangon ng mga kaluluwa, Lugad. Ang dalangin pa rin, Panginoon, Lugad, ang Mother Church namin sa Baclaran, Panginoon, Lugad. Pumuna, Panginoon, Pastor Rico Herrera, Lugad. Inyo po pagpalain, Panginoon, Lugad, ang kanilang sambahayan, Panginoon, Lugad. Kayo pa rin, Lugad, magpatuloy, Panginoon, maggabay sa kanila, Lugad. Aming dalangin ni Panginoon, Lugad, ang inyong gawain, Panginoon, Lugad. Sa lugar natin po, Panginoon, kayo pa rin magbalak, Panginoon, Lugad, kayo pa rin, Lugad, ang magbukas sa isipan, Panginoon, Lugad, ng mga tao, Panginoon, Lugad, upang makakilala sa inyo, Lugad. Ito pong ang aming Panginoon, ang Pastor, Panginoon, Lugad, ang mag-uulat kayo ngayon, dalangin pa rin namin, Panginoon, Lugad, na inyong pusang ingatan, pagpalain, Panginoon, sa mga Lugad, ng iba rin na Espiritu, Panginoon, Lugad, magbigay kayo, Panginoon, Lugad, magbukas ng isipan, Panginoon, Lugad, sa aming mga buhay, Panginoon, Lugad, pati, Panginoon, may mga karamdaman, Panginoon, Lugad, aming pa rin inaapin, Panginoon, pinagaling na po sila, Panginoon, Lugad. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And so, makakaupo na po tayo. Pwede natin kamayan ng ating mga katabi, kawayan, pispa, at syempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating activities. Meron tayong church service, Sunday and Wednesday. Ipag-anyayan natin yung ating mga services, di ba? Kahit Wednesday evening, anyayahan natin ating mga kaibigan. Kung meron kang pwede kanyahan, kaibigan, trabaho. Kung hindi sila available na Wednesday, pwede din silang Sunday, di ba? Meron tayong service ng Sunday, pwede din silang ipag-anyayan yung ating church service. At sama natin sa prayer, syempre, kami ng pastor. At kung wala na akong nalimutan, siguro pastor na natin magdalagdag. Minsan pa, palakpakan natin ng Panginoon habang lumalapit ang ating pastor. Okay, sana magandang gabi sa inyo lahat. Kailangan ko kayo ng mga kasama sa tawan ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Okay, so nabanggit na lahat ang announcement yung ating Jubilee Night sa December 13. Okay, so ngayon po ay December 10.
So, Sabado, yung December 13. So, pwede po kayo makasama sa lugar na yun. Meron tayo kasing mga bisita. Si Pastor Rico Herrera sa Baclaran, Paranaque. Okay, so yun lang ang ating ilang mga balita. At tayo ay darako pa sa isa pa sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Praise God, balik ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon. Tulad ng ating sinabi, kahagi ito ng gawain ng ating Panginoon. Nung nakaraang konferensya, may pinanggit ng isa sa ating bisita na foreigner. Ang isa na natandaan ko na sinabi niya, sabi niya, ang mabuting balita daw na sabi niya, ang pera ng Diyos ay nasa sa inyo. Yung binanggit niya eh. Nung binanggit niya yun, totoo yun. Kaya lang, nung binanggit niya yun, yan naglaro sa isipan ko. Sabi ko, yan pa rin ang isang bagay na hindi basta-basta paniniwalaan ng tao. Sino naniniwala sa inyo na ang pera ng Diyos ay nasa sa bulsa niyo? Ha? Sino naniniwala doon? Magiging controversial yun sa mga tao. Bakit pinautang ba niya ako? Bakit mapupunta sa akin ang pera ng Diyos? Gumigising na ako ng umaga at nag-aanap buhay ako, nagpapadala ko. Pero ang totoo po noon, lahat po ng nasa sa atin ay pag-aari ng Diyos. Yan ang isang katotohanan. Sa Lucas 15:31, may binanggit ang Panginoon na ganito. Ang sabi rito, Lucas 15:31, ito yung kalibughang anak. Nagkaroon ng diskusyon o argumento yung panganay doon sa ama. Kasi yung panganay, kung pag-aaralan mo yung kasaysayan, yun talaga yung totoong kalibughang anak. Kasi yung una, yung bunso na humingi ng kanyang mana, hindi pa namamatay yung kanyang ama, hiningi nga ang kanyang mana niya. At nung makuha niya yung mana niya, lumayo siya sa kanyang ama. Mabuhay siya ng iwalay sa kanyang magulang. Dapat natin na nangyari. Nilustay niya yun at ang kanyang lahat ng kayamanan ay nauwi sa wala. Siya'y naghirap at doon niya nalalaan ang kanyang ama. Kasi bumalik, tinanggap siya ng kanyang ama. Pero bibigyan natin ng pansin. Hindi talaga yun yung tinutukoy na libukan na nakuha. Dahil dumating yung panganay galing sa buko. Hindi niya minabuti yung ginawa ng ama na pagtanggap doon sa anak niyang lumustay ng kanyang kayamanan. Ito yung sinabi niya. Lucas 15:31, sinabi ng ama, at sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palaging nasa akin, at ang iyo at iyo ang lahat ng akin. Ano sabi niya doon? Gusto kong pansinin niyo yung salitang sinabi niya. Iyo ang lahat ng akin. Yung ama kasi na tinutukoy dito, kumakatawan yan. Ang nangusap kasi dyan, ang narrator kasi dyan ay si Jesus. Yung ama na dinidescribe nila dyan ng ating Panginoon, yung subject dyan na yung ama, tumutukoy yun sa Panginoon. Tumutukoy yun sa Diyos. Kaya yung sabihin niya rito, at sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palaging nasa akin at inyo ang lahat ng akin. Kung natin ibabalitan nyo, ipiitin nyo. Ang lahat ng nasa sa iyo ay akin. Yun din ang ibig sabihin nun eh. Kasi nasabi na, ang lahat ng nasa iyo ay akin. O ang lahat. O, sabi rito, at palaging nasa akin at iyo ang lahat ng akin. Yan ang ibig sabihin. Yung daw, pag-aari ng ama,
ay sa Kanya, atin daw yung pag-aari ng Ama. Yun ang ibig niya sabihin dito eh. Kaya kung mapagtarin mo nga yun, iyo ang lahat ng akin, kung pipilitin niyo, ay ibig sabihin pa rin mo, lahat ng nasa iyo ay akin. Ilagdag pa natin yung sinabi dito ni Haggai, chapter 2, verse 8. Ang pilak ay akin, ang pinto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yun na sa akin. Ang lahat ng mga haling bagay, lahat ng bagay na may value, yun ang ibig sabihin dito ni Haggai, ay pag-aari ng Diyos. Idagdag pa rin natin yung Isaiah chapter 45 verse 3. At ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanan na sa kadiliman at ang mga natatakong kayamanan sa mga lihim na dako upang iyo maalaman na ako ang Panginoon na tumawag sa iyo. Bibigay mo lahat ng kayamanan na nakatako. Kaya yung kayamanan itinatago mo, kahit saan mo makitago yan. Sa BDO, BPI, sa Diyos yan. Kaya sa dito ang lahat ng kayamanan nakatago. Sa Diyos yan. Lahat ng bagay na may value dito sa ibabaw ng mundo ay sa Diyos yan. Yun lang nga sabi ko, sinong tatanggap nun? Job, sinabi ni Job sa chapter 41 verse 11, yung sabi ng Panginoon sa aklat ng Job 41:11, sinong naunang nagbigay sa akin upang aking bayaran siya? Kung meron ka, babayaran ka nga ng Diyos dahil magbibigay ka sa Kanya. Pero kung ibibigay mo sa Kanya, ay Kanya pa rin, hindi ka bayaran yun. Dahil Kanya yun. Kaya ang tanong niya, sinong naunang nagbigay sa akin upang aking bayaran siya? Ano mang nasa silong ng buong langit ay akin. So, sabi sa patingin mo, sa ayon na mayroon. Yung sinabi ng foreigner, yung evangelista, na ang pera ng Diyos ay nasa sabusan niyo. Sabi ng ating Panginoon. Kaya kung nakikita natin ang pangangailangan, ang gawain ng ating Panginoon, yes, may kabahagi tayo roon. Pero huwag mong kalilimutan, pera pa rin ng Diyos. Dahil Diyos ang nagbigay ng kalakasan sa atin. Diyos ang nagpapakain sa atin, siya nagpapaulan sa mabuti at sa masama. Okay, so yun na wag po natin kalimutan. Okay, liligong tayo ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Ibabalik natin ang mga bagay na nararapat lamang sa Panginoon. Okay, tawagan ko si Ronel para tayo pamunahan dito. Gawain ito. Ating tayo manalangin sa Panginoon, dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Salamat po Panginoon sa iyong kabutihan. Salamat sa lahat ng bagay na iyong ginagawa. Ang dalangin ko'y pagpalagin mo ang iyong mga anak. God, marami pong salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, ating awitan ng Panginoon. The time to be happy is now. Be happy is now. Place to be happy is here. And the way to be happy is to make others happy and to be once again. Time to be happy is now. Place to be happy is here. And the way to be happy is to make others happy and to let heaven happy. Yes. Amen. Praise God. Salamat sa mga manunugtog. Pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos. Okay, tayo po'y darako ngayon sa salita ng ating Panginoon. Sino pong handa na? Aklat ng Juan, chapter 12. Ako po'y mumumusap. Amen. Pero bago ko po yung basahin,
Meron po isang pangyayari at nais ko kung ikwento muna sa inyo bago tayo tumato, nabasahin ang nasa sulat ng ating pag-aaralan. May isang malaking company ang nagsagawa ng agarang meeting. Ibig sabihin, immediately, taglian o madalian na pag-meeting. Ang CEO ng nasabing kumpanya, CEO, Chief Executive Officer, ano ba ibig sabihin nun, ay nagsalita ukol sa malaking problema ng kumpanya. Naging mabagal ang pagsulong ng kumpanya na naging dahilan ng mabagal na produksyon ng kumpanya. At naging dahilan kung bakit hindi matutunan ng kumpanya ang ilang tungkulin nito sa mga employee, sa mga empleyado. Kabayo tayo sa CEO, nalilita kasi CEO, yan yung mga may-ari ng company. Mayroong masama at sa isang banda ay naging mabuti na rin, ayon sa CEO, mabuting pangyayari ay ang taong naging dahilan doon daw sa company na yun, ang hindi magandang proseso ng company ay wala na. At ito'y papalitan na sa madaling panahon at siya'y hahanap ng makakapalit ito. Subalit ang masama, ang taong hindi naging maganda at hindi naging tapat sa tungkulin niya na pinagkatiwala sa kanya, na siyang naging dahilan kung bakit nalagay sa kritikong katayuan ang company, sinabi ng opisyal ng kumpanya ay hindi nag-resign ang lalaki yun. Puro inalis, hindi rin inalis sa tungkulin. Kung hindi ito ay namatay sa di inaasahang pangyayari. At sinabi ng opisyal na mabuti siguro na ang lahat ay makiramay sa taong ito. Dahil ang taong ito ay naging bahagi din at naging kasama sa hanap buhay sa mahabang panahon. So sinabi ng opisyal na inaasahan ko ang inyong presensya, pakikiramay sa namatay. Mabait yung CEO, Kaya kahit naging kurap yung isang opisyalis na niya, namatay, ay gusto niya lahat ng kanyang empleyado ay makiramay. At dahil doon, dumagsa ang napakaraming tao sa kumpanyang iyon sa araw ng lamay na sa nasabing patay. At hindi lang pakikiramay ang dahilan ng pagdating ng maraming tao, kundi mas nangingibabaw sa kanila ang interes. Yung interes na malaman, yung curiosity, kung sino ba yung taong iyon na naging kasamaan nila sa kumpanyang iyon na namatay. Dahil hindi sinabi ng opisyal ng kumpanya kung sino yun. At nang sila dumating doon sa lamay, nakita nila ang kabaong ng namatay at ang haba ng pila para tingnan ang laman ng ataol o ng kabaong. Nandun lahat sila nakapila. Ang nakapagtataka, lahat ng sumisilip sa kabaong ay nabibigla at hindi makapagsalita at nananatiling walang tinig at tahimik na tahimik. Kaya lalong nagtaka ang napakaraming tao at lalong humaba at lalo naging curious ang mga tao. Kaya ulitin ko, itali nyo na ayan. Kaya lalong nagtaka, napakaraming tao at lalong humaba ang pila upang tingnan kung sino nga ba ang kasamaan nilang iyon na namatay na mayroong hindi magandang background sa company nila. Hanggang sa lahat ay makasilip sa ataol at
Iisa ang reaksyon nila, nabibigla at hindi makalimit. Yung sumisilip doon sa takot. Nakapila yun, sino nakakita nyo si Enrique, nung mamatay si Enrique, ikaw mo lahat na senador nakapila. Isa-isa silang sumisilip doon sa ano. At lahat ng sumisilip ay iisa ang reaksyon nila, nabibigla at hindi makalimit. Dahil ang laman ng kabaong sa loob ay salamin. Kaya pag sumisilip sila, mukha nila ang nakikita nila. Nakuha niyo yung ibig sabihin ng kwento. Ibig sabihin lang ng may-ari ng kumpanya, ang problema ay ang kanilang sarili kung bakit mabagal ang kapunlat ng kumpanya. Pag sumisilip sila doon, ang laman ng kabaong sa langit. Kaya pag silip niya, ibig sabihin, sige po ako ang problema sa kumpanya. Ako ang sakit ng ulo niya. Siguro, dapat din magpagawa sa Malacanang ng kataon na may lamang salamin para masagot ng mga senador kung bakit hindi maalis-alis ang korupsyon sa bansa. Ewan ko lang kung maiisipan nila maglagay ng kataon doon. Okay, buksan natin ang ating teksto sa John chapter 12 verse 45, isang ano lang ito, isang versikulo lang ito. Yan ito ang pagkakasabi. At ang nakakita sa akin ay nakakita doon siya nagsugod sa akin. Nasabi ng Panginoon, ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugod sa akin. Tayo panandali ang manalangin, dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa, ang dalangin ko po'y pagpalain mo ang iyong salita. I-bless ko po, pahiran mo ng iyong banal na Espiritu ang iyong salita, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sumaamin kang kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sinabi rito ng ating Panginoon, ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Kung totoo siya, may karugtong yun. Ulitin ko, ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakikita ang kanyang sarili. Yan po ang totoo nun. Yun ang karugtong nun. Hindi lang itinutog ito. Subalit ako pinumungusap sa paksang the place where you can find yourself. Ang lugar na kung saan makikita mo ang iyong sarili. Napakahalaga po na makita natin ang ating sarili. Kaya una na nais ko bigyan ng pansin, mahirap makita ang mga bagay na nasa sarili. Alam mo, ang pinakamahirap makita yung iyong sarili. Sino naniniwala doon? Na ang pinakamahirap na makita sa daigdig ng ginagalawan natin sa katabuhan ay ang makita kung ano ang nasa sa iyo. Nahirap talaga makita yun. Mas madali makita yung nasa iyong kapwa, pero yung nasa sa iyo, hindi mo makita. Anong mayroon sa iyo? Yung, magbibigay ko na isang example, yung mga taong may bisyo, kadalasan hindi nila nakikita ang kanilang sarili. Isang halimbawa, kung meron ng gumagamit ito dito, pagpaunahin po ninyo. Gagamitin ko lang para magliwanag ng isang bagay. Yung mga nagsisigarilyo, hindi nilang aaamoy ang epekto ng sigarilyo sa kanila. Ang bago ng amoy nila, pero hindi nila iyon naaamoy. Alam niyo kung bakit ko nagawa ito? Tapatin ko. Alam mo ko nagawa ito. Kahapon, pagod ako. Hindi talaga naging ko maghapon. Pawisan ako, matuyo, magkapawis, kasi kaya gumawa ako ng ano. Kasi sinasamantala ko hanggang narito kayo yung din machine.
Ang proposal ko dyan, Sukabel, dalawa po yan. Hindi ko pa nakakuha yung pangalawa na mag-i-extend sa kanya. Pawisan na ako. Kumain kami alas 4 na ng hawak ng hapon. Lumapit ako. Alam mo, sabi ni Jenny, ano yung bago? Ang may putok? Ang grabe, ang bago eh. Pasensya na. Pagod eh, di pa nakakaligo eh. Doon nabuko sa akin yung ano yun. Ang pangawa na pala, hindi mo naaamoy. Ito ba yun? May sasama sa isang banda, totoo yan. Meron nga ako naging membro sa church. Meron siyang tambay na ganun din. Malakas din. Pero hindi ko na masabi sa kanya, kapatid, ang lakas ng ano, gawa mo ng paraan. Hindi na naaamoy. Pero yung sinasabi ko, yung mga nagsisigarilyo, yung hindi nila naaamoy yung epekto ng sigarilyo sa kanila. Ang bago ng amoy nila, pero hindi nila iyon naaamoy. One time kasi, dumating yung bayaw ko, andun kami sa kanila doon. Dumating yung in-laws ko, yung lalaki, naniligarilyo siya. Nakaganon ako. Siyempre matanda, nahalap-abot niya yung kwentuhan. Matatanda kasi matakot yan sa kwentuhan. Sabi kaya sa kwentuhan, hindi ako hindi makaganon. Ang bago talaga. Ay dumating pa yung bunsong, kahit pa bunso yung panganay din yun. Kasi sa kanila, puro panganay. Dumating pa yung isang panganay. Naninigarilyo din. Nagdikit, nagsama. Ay talagang makakuksuka ako sa amon. Pero sa totoo lang, inalis na nila yung sigarilyo na lalaki ka na nakaganon ako. Pero kahit wala na yung sigarilyo nila, hindi ako masusuka sa amon. Kasi parang lumalabas sa katawan na nila yung amoy ng sigarilyo. Parang pawis na nila. Pero kung napansin nyo, hindi nila napapansin. Yun ang ibig ko sabihin, mahirap makita kung ano ang nasa sa sarili nyo. Ang isa pa makikita natin dito, yung kapwa naninigarilyo, hindi rin nila naaamoy yung kapwa nila na naninigarilyo. Kasi tinatanggap niya yung amoy doon. Dahil yun din ang amoy niya. Nakupatig yung totoo yun. Pero hindi sila nagkakasukahan. Ano ka ba naman? Ang tindi na ng ano mo eh. Kahit yung hipak ko, minsan ko madali. Ginawa ka ng baso, uminom ng gabi, pagkaan ko sa baso, pagkaan ko may nilupit. Ano yung kailangan yung epekto nila doon? So, binabanggit ito, patapatawad. Pero kung bibigyan mo ng pansin, makakalaya ka. Kaya hanggang hindi mo nakikita ang sarili mo, hindi mo rin makikita kung anong hindi tama sa kapwa mo. Sino sasangayon doon? Hanggang hindi mo nakikita ang sarili mo, hindi mo rin makikita kung alin ang hindi tama sa kapwa mo. Hindi mo po pwede sabihin mali yan. Kasi hindi mo talaga makikita yun eh. Kasi bago mo makita, dapat makita mo muna yung nasa sa iyo. Doon nangyayari yung sinabi sa aklat ng Amos chapter 3 verse 3, mga lalakad baga ang dalawa na magkasama, lima na sila magkasundo. Ibig sabihin nung iisa sila ng amoy. Kaya nagkakaroon sila magkasama. Kaya nung nabubuhay kasabihan, sabihin mo sa akin kung sino ang kaibigan mo, sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Nawawa niya. Yun ang sabi ng aklat ng Amos chapter 3. Makakalakad baga ang dalawa na magkasama liban na sila ay magkasundo. Ang patunay na mahirap makita ang sarili ay sinabi ni Jesus, Matthew chapter 7, verse 3 to 5. Ganito ang pagkakasabi, at bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan na nasa iyong sariling mata. So sa madaling salita, ibig sabihin ng Panginoon, hindi na makita yung kadahilan. Ano ibig sabihin ng dahilan? Din, yun ganyan, no? Yung patigas sa bahay, yung pinakambi, yung grass.
Yan ang ibig sabihin nun. Nakatusok sa mata mo, hindi mo makita. Ibig sabihin napakalaki pero hindi mo makita. Isunod pa natin yung po. O paano sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang uwing sa mata mo at narito ang tahinan sa iyong sariling mata. Verse 5, ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata at kung magkabi makikita mo malinaw ang pag-aalis mo ng uwing sa mata ng iyong kapatid. So doon natin nakikita na sa labi ng Panginoon ng galing, mahirap makita ang nasa sarili mo. Kung ano yung nasa sarili mo. Pangalawa, na nais ko bigyan ng pansin, paano makikita ang sarili mo? Paano natin makikita ang sarili mo? Ang sabi nga rito, mga binasa ng teksto natin, ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugod sa akin. Ang nakakita sa nagsugo sa akin ay nakakakita ng kanyang sarili. Yan ang ibig sabihin nun eh. At paano makikita ang sarili mo? Pansinin natin ang halimbawa ni Apostol Pedro. Pansinin natin ang buhay ni Simon Pedro. Alam natin si Simon Pedro na siya ma-convert. Siya kakagaling pala sa pamamalakaya. Maghabol siya ng malakaya o magdamag. Wala siyang nahuli. At dumating yung panahon na napag-nililinis niya yung kanyang bangka, ang kanyang dambang, hiniram ng Panginoon ang kanyang bangka at sumakay doon at nangarag at pagkatapos sinabi niya, pumalaot ka. Ito yung nangyari. Lucas at chapter 5 verse 8, datapwat ang makita ni Simon Pedro ay nagpatira pa sa mga tuhod ni Jesus at nagsabi, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan o Panginoon. Nang makilala niya si Jesus dahil nakita niya yung himala, halos lumubog ang bangka na sinasakyan niya. Magdamag siya na malakaya, wala siyang nahuli. Pero nung makita niya at makilala niya kung sino ang kasama niya sa bangka, si Jesus, ano ang nangyari? Nakilala niya at nakita niya kung ano ang mayroon sa kanya. Lumayo ka sa aking Panginoon sapagkat ako'y isang makasalanan. Yun ang pagtotoo. Kung gusto natin makita ang ating sarili, dapat makita mo si Jesus. Hanggang hindi mo nakikita si Jesus at hindi mo nakikilala si Jesus, hindi mo makikita ang sarili mo. Kaya kapag sinabi sa iyo, kung ano ang nasa sa iyo, magdaragdam ka, sasama ang loob mo. Kaya dito sa amin, marami na masama ang loob. Dahil nagsisigarilyo doon sa labas. Pag sinasabihan namin, sumasama ang loob. Para rin lamang makakasila. May narinig ka ba yung ganyan sa bahay niyo? Sila, mga arte naman. Kasi sila hindi nila naaamoy. Hindi nila nakikita kung ano yung nasa sarili nila. Lalo na si Josepa. Si Joy, sabi ko nga, ay malayo pa na, kilala natin kung ano yung usok, kung Malboro o Pimit. Usok pa lang yun, hindi pa niya nakikita kung ano yung sinisigarilyo. Sino pa naman nagsigarilyo ng Pimit doon? Alam na agad, ano, kilala na agad. Kaya lalabas na agad yan. Tingnan din natin ang patutuo ni Pablo. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Ito yung sabi ng Panginoon, na niya Apostol Pablo. Pablo, nung kanyang testimonya, sino nakakakilala kay Pablo? Si Pablo isang escriba at pariseyo. Isang religious leader. At ng unang putok ng revival ng mga apostol, pinapapatay ni Pablo ang lahat ng mga Kristiyano. Pero siya'y nakakilala sa Panginoon. Na-convert siya dahil sa paglalakbay niya, nakakita siya ng liwanag at nabulag siya at nagsalita ang Panginoon. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusin? Ngayon, pakinggan natin ang kanyang testimony. 1 Timothy chapter 1 verse 12, napapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin sapagkat ako'y inari niyang tapat nang ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Verse 13, bagamat nang una ako'y naging mamumusong
at mabukusik at mang-aalipusta kayong may kinahabagan ako sapagkat yao'y ginawa ko sa hindi pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. 15. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang Pangulo sa mga ito. 16. Gayumay dahil dito kinahabagan ako upang sa akin na Pangulong makasalanan ay mapahayag ni Yesu Kristo ang buong pagpapahinuhod niya na halimbawa sa mga nagsisampalataya sa ikabubuhay na walang hanggan. Ano sinabi niya? Hindi kayo sasaka. Ako ang Pangulo ng makasalanan. Nasabi niya yun dahil nakilala niya si Jesus. Dahil nakita niya si Jesus. Siya raw ang Pangulo. Ibig sabihin, walang hihigit sa kanya. Wala akong nakita na religious leader na nagsabi ng gano'n na siya ang pinakamasama. Pero si Pablo nang makita niya ang Panginoon, nasabi niya siya ang pinakamasama. Ang patutuo ng isang senturyon, tingnan natin, ang sabi dito sa Matthew chapter 8 verse 8 hanggang 10. Ang sabi dito, Matthew chapter 8 verse 8, at sumagot ang senturyon na sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan, datapot sabihin mo lamang ng salita at gagaling ang aking alila. Yung kanya kasing alipin may sakit. Kaya sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, pagalingin mo ang aking alila. Ang sabi ng Panginoon, pupunta ako, pagalingin sa. Pero ang sabi ng lalaki, Panginoon, hindi na kailangan. Yun nga sabi ito. Sumagot ng senturyon na sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapot sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Sa verse 9, sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapahamalaan na may nasasakupan akong kawan at sinasabi ko rito, yumaon ka at sa yumayaon at sa isa halika at sa lumalapit at sa aking alipin gawin ito at kanyang ginagawa at nang marinig ito ni Jesus ay nagtaka siya at sinabi sa nagsisunod katotohanan sinasabi ko sa iyo na kahit sa iso ay man hindi ako nakasumpong na ganito kalaking pananampalataya. Ano napansin niyo? Ang nakikita ng senturyon sa Panginoon ay ang authority na mayroon din siya. At ang nakikita niya, higit na mas malaki ang kapangyarihan, ang authority o power ng Panginoon. Kaya sabi niya, hindi ka ko karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa bubungan ng ating bahay. Sabihin mo lang ang isang bagay dahil nakikilala ko ang iyong kapangyarihan. Salita mo lamang, magaganap ang isang bagay sapagkat ito'y ginagawa ko rin. Pag sinabi ko sa nasasakupan ko, gawin mo yun, ginagawa niya. Pumunta ka roon, pumupunta siya. Panginoon, higit ang mayroon sa inyo. Nakita ninyo, nakita ng lalaking senturyon ang ating Panginoon. Nakita niya ang sarili niya sa katauhan ng Panginoon. Ang patutuo ni Juan Bautista, pansinin natin. Alam niyo kung binigyan natin ng pansin, nakikita ni Juan Bautista ang kanyang sarili dahil kay Jesus. Nang si Juan Bautista, magpinsan ito eh. Magpinsan niya. Kung hindi kayo naniniwala, si Jesus at si Juan Bautista ay magpinsan. Search ninyo. Panganay, matanda ng ilang buwan si Juan Bautista. Huwag natin kalilimutan na magpanagpo yung dalawa. Ang sabi roon, ang sangkul sa sinapupunan ni Elizabeth ay lumukso sa tuwa nang makita ang sanggol, ambot na si Maria ay buntis. At ang sabi doon, pinupuri ng kanyang sanggol, ang sanggol na nasa sinapupunan ni Maria. At pareha sila magpinsan niya, dalawang yan. Pero nang si Juan ay lumabas, nangaral siya sa ilang. Nagkaroon ng malaking revival.
At siya'y pinaniwalaan ng napakaraming tao. Ang salita niya ay naging isang makapangyarihan sa buong Jerusalem. Pero pansinin mo, pag nakikita niya si Jesus, ito ang tingin niya sa kanyang sarili. Matthew chapter 3 verse 11. Sa katotohanan, binabautis mo ako kayo sa tubig sa pagsisisi, datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa sa akin ay hindi ako karapat-dapat na magdala ng pangyapa niya. Siya ang sa inyo'y magbabautis mo sa Espiritu at sa Apo. Ang baba ng tingin ni Juan Bautista sa kanyang sarili. Pag nakikita niya ang pinsang buo niya, ako ano ibig ko sabihin? Ang pinag-aaralan natin, paano mo makikita ang iyong sarili? Tingnan naman natin ang isang Pariseo na ang pangalan ni Simon. Sa Lucas sa chapter 7 verse 37 to 39, ang sabi dito ay ganito. Ito yung isang Pariseo. Pag sinabi Pariseo, mga Judaism niya, mga Judismo, yan yung respetadong relihiyon sa kanilang panahon. Lucas chapter 7 verse 37 to 39, at narito ang isang babaeng makasalanan na nasa sabayan. At nang maalaman niyan siya nasa lulang ng pagkain sa bahay ng Pariseo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungwento at nakatayo sa likuran sa kanyang mga paanan at tumatangis at pinasisimulan niyang dinilig ng mga luha ang kanyang mga paa at ang mga ito'y ginustos ng buhok ng kanyang ulo, hinaangkan ng kanyang mga paa at pinapahilan ng ungwento. Bakit niya ginawa yun? Dahil habang nakikita niya ang Panginoon, nakikita niya kung gaano siya karumi. Ano nakikita natin dito? Kaya ginawa niya yung bagay na yung ginawa niya yung gawain ng isang mapapang uri ng isang alipin. Yung mapuhugas ka ng paa ng iyong kapwa. Pero anong dating nung kay Simon na Pariseo? Nang makita nga ito ng Pariseo na sa kanya'y nag-anyaya at nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, ang tao ito, kung siya'y isang propeta, ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babae ito na sa kanya'y humihipo na siya isang makasalanan. Nakunan niyo si Simon na Pariseo. Bisita niya si Jesus, pero hindi niya nakikita kung sino siya. Ang nakita niya yung babae. Nagiging. Kung ito'y propeta, dapat sana nakikilala niya ang babae yung makasalanan. Hindi niya nakikita yung sarili niya. Hindi sa kwenta niya yung sarili niya. Inanyayaan niya si Jesus, hindi dahil may nakikita siya dito, hindi din dahil nakikita niya ang sarili kay Jesus, inanyayaan niya si Jesus upang ipakita kung anong meron siya sa buhay niya. O Panginoon, kumain ka sa bahay ko, makikita mo kung gano'n ako pinagpalan ng Diyos. Nakita mo itong mga muebles na ito, itong mamaalim na ito. Ilabas ang mga pagkain masasarap. Kakain kami ni Jesus. Hindi mo totoo noon. Wala siyang nakikita pero reliyosong tao siya. Kaya maraming mga tao reliyoso sa kabila ng reliyon nila, kung di nila nakikita ang sarili nila. Pero ang babaeng ito, nang pumasok, habang siya tumalapit, nakikita niya kung gaano siya karumi. Kaya ano sinabi ng Panginoon? Babae, pinatawad ang iyong kasalanan. Humayo ka at huwag ka nang magkasarapan. Kita yung pagkakaiba ng relihiyon. Ang babae gumawa ng hindi pagkaraniwang gawa, ginawa ito ng babae dahil nakikita niya kung sino at kung anong uri siya ng tao. Hindi ito minabuti ng isang reliyosong si Simon dahil nakikita niya yung karumihan ng ibang tao, hindi ang kanyang sarili. Ang panganib ng isang tao, ang nakikita niya yung ibang tao, hindi niya nakikita ang kanyang sarili.
Ang taong nakakakita sa Panginoon ay nakakakita ng katotohanan. Yung po huwag natin kalimutan. Ulitin ko. Ang taong nakakakita sa Panginoon ay nakakakita ng katotohanan. At ang katotohanan ito ay si Jesus. John chapter 14 verse 6, sinabi sa kanyang ni Jesus, "Ako ang daan ng katotohanan at ang buhay, at sino may hindi makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang taong nakakasumpong ng katotohanan ay nakakasumpong ng kalayaan sa kanyang sarili. John chapter 8 verse 32, "And ye shall know the truth, and the truth shall make you free." At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Pababawin pa natin at inyong makikilala ang inyong sarili at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya ang tunay po na ligtas ay malaya. Wala pong taong ligtas na alipin ng mga bagay na hindi mabuti. Hanapin niyo ang katotohanan. Sino pa ang katotohanan? Si Jesus. "I am the way, the truth, and the life." Yan ang sabi ng Panginoon. Tapos sinabi niya, hanapin ninyo ang katotohanan. Pag nakita niyo ang katotohanan, makikita niyo ang inyong sarili at kayo'y makakalaya. Yun ang dapat natin maunawa. Pangulit dito ako magtatapos. Ang kahalagahan ng makita ang sarili mo. Mahalaga yun na makita natin ang ating sarili. Ang taong nakikita ang sarili ay nag-iisip ng tama. Pag hindi ka nag-iisip ng tama, hindi mo nakikita ang sarili mo. Amen po ba? Bababawin natin para mas related sa aking sinabi kanina. Ang taong hindi naaamoy ang kanyang sarili, ay hindi nag-iisip ng tama. Baho ko na naman. Diba? Masakit yung bagisa, masakit. Ginawa ko na sa iyo, ginawa ko kay Cheran. Amin mo. Sabi mo, kaya sa paminsan-minsan, mahalagang pakinggan mo yung sinasabi ng kapwa mo. Huwag kang sasamaan mo. Kasi mahalaga yung makita mo ang sarili mo. Ang tao nakikita ang sarili, nag-iisip ng tama. Saan mo makikita yun? Kung sa alibugang anak. Ito sinabi ng alibugang anak, kaya siya bumalik ko sa kanyang ama. Tingnan nyo. Lucas chapter 15 verse 17. Paborito ko ito eh. Ngayon reverse ko na nga eh. Lucas 15:17. Datapwat ng siya'y makapag-isip. Kaya ang tao nakikita ang sarili niya, nag-iisip ng tama. Ay sinabi na sa ilang mga alilang upahan ang aking ama ang may sapat at dumala sa pagkain. At ako, rito'y namamatay ng gutom. Pinuhin mo yun, napag-isip-isip niya. Ang dami pagkain sa bahay ng aking ama, andito ako. Nakikipag-agawan sa baboy ng pagkain. Anong sabi doon? Nang siya'y makapag-isip. Kaya ang tao nakikita ang kanyang sarili nag-iisip. Iba naman naman natin. Lakas ano ba yung sabihin? Kaya ang tao hindi nag-iisip ay hindi nakikita ang sarili. Yung gano'n na lang, pag yung gano'n na lang, hindi ko man sa iyo. Mag-isip ka na. Nakaka-permission na ako. Yun ang ibig sabihin ito. Ako ibig sabihin, ang taong nakikita ang kanyang sarili ay itinuturing muling na buhay. Lucas 15:24, sapagkat patay na ang anak kong ito at muling na buhay. Siya'y nawala at nasumpungan. Sila'y na nagpasimulang magagkatuwa. Muling na buhay.
muling nabubuhay ng isang tao na nakikita ang kanyang sarili. Kasi tinatama niya yung sarili niya. Kaya muli siya nabubuhay. Ngayon, kapag hindi niya nakikita yung sarili niya, ay misula siyang patay. Isa pang bagay, ang taong nakikita ang kanyang sarili ay nakikita ang kanyang pinagkakautangan. Marunong tumalaw ng utang na loob. Kaya kadalasan yung mga walang utang na loob, sila yung mga taong hindi nag-iisip at hindi nakikita ang kanilang sarili. Basahin natin, Lucas 15:21. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako sa laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak mo. Nakita niya yung sarili niya, nakita niya kung ano yung kasalanan na nagawa niya sa kanyang ama, na pinagkakautangan niya ng loob. Yung taong gumawa ng mabuti para sa kanya. Kaya ang taong nakikita ang kanyang sarili ay nakikita ang kanyang pinagkakautangan. Ngayon, nakukuha niyo ba yung ibig kong tukuyin? Marunong siya tumanaw ng utang na loob. Ang taong nakikita ang sarili niya, nakikita niya kung kanino siya nagkakasala. Ano sabi? Sa kanyang ama siya nagkasala at sa langit. Dalawa yan. Kaya kapag hindi tayo marunong respeto sa mga taong gumawa ng mabuti sa atin, sa ating mga magulang, hindi ka lang sa kanila nagkakasala maging sa langit. Yan ang sabi ron eh. Isa pang bagay, ang taong hindi nakikita ang kanyang sarili ay hindi ligtas o hindi kinalulugdan. Yun ang napakahalaga ron. Kaya dapat makita mo ang sarili mo. Dahil kung hindi mo makikita ang sarili mo, hindi ka maliligtas. Kaya kung pupunta ka lang dito, ang nakikita mo lang ang sister o si brother, ay hindi mo nakikita yung sarili mo. Dapat sa haba-haba ng panahon na tayo laging nasa gawain ng Diyos, dapat nakikita natin ang ating sarili. Hindi yung kaya ka lang pumupunta sa church ay dahil mayroon kang nakikita si Christopher ang nakikita mo o kaya si Christy. Amen? Hindi mo maliligtas pag hindi mo nakikita sa sarili mo. Basahin natin ito. Lucas 18:11 to 14. 18:11 to 14. Ito na naman, parisehin na naman ito, pero hindi pinangalanan. Yung isa may pangalan, si Simon. Ang sabi rito, Lucas 18:11 to 14. Ang pariseyo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito. Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na manlulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil na buwis na ito. Kasi doon sa kabilang dako, mayroon na nanalangin din, maniningil ng buwis. Hindi ako kagaya niya. Sino nakikita niya sa tingin niya? Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng kikapo. Hindi ito pagkasunod ni Soriano, kasi nagbibigay ng ikapo eh. Makalawa ko nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Verse 13, datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. Kundi dinadabukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin. Ang laki ng pagkakaiba ng dalawa, no? Yung tao tinuturing ng publiko na makasalanan, kurap, dahil maniningil ng buwis, sa BIR nagtatrabaho, ang tingin niya sa sarili niya si napakarumi na isang makasalanan, pero yung isang reliyosong tao, anong tingin sa sarili niya? At 14, sinabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap kaysa isa-isa sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili
ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Anong katumbas mo? Pag sinabing kinalugdan ka, ligtas ka. Dahil walang kinalugdan na nasa impyerno. Amen po ba? Basta di kayo kinalugdan, ligtas ka. Di ba? Kinalugdan mo eh. Tingnan mo yung isang yun, kinalulugdan ng lulo niya. Tingnan mo ang ginawa, kita ng penday pen, sinulatan nito. Ayan, yan. Kitang-kita, tapos nakipintura pa lang, sinulatan yung wall. C. Ganun siya. Hindi ko, ligtas ka, hindi siya napalo, kinalulugdan ng lulo eh. Cute mo talaga. So, ano ibig ko sabihin? Kapag kinalulugdan ka, ligtas ka. Hindi ka masasaling. Hindi ka pwedeng matouch. So, yun ang pinag-uusapan natin. Eh, sabi ng nanay, paglaki daw si kilig ko. Paglaki mo, pagkagawa mo. Church. Pinandal mo yung church, kaya paglaki mo, pagkagawa mo. Matthew chapter 25 verse 12. Dito sabi rito, basahin pa natin. Kasi ang taong hindi nakikita ang kanyang sarili ay hindi nakikilala si Jesus. Ay hindi nakikilala ni Jesus, ibig ko sabihin. Ang taong hindi nakikita ang kanyang sarili ay hindi nakikilala ni Jesus. Matthew 25:12, ito yung 10 berhen, yung 5 matalino at 5 mangmang. Kapag yung matalino, nagdala ng langis at saka ilawan. Yung mangmang, hindi nagdala ng langis, pero may ilawan. Kaya hindi niya nakikita kung ano yung nasa kanya at kung ano yung wala sa kanya. Dalawa yun, dapat nakikita mo kung ano yung wala sa iyo at kung ano yung nasa sa iyo. Una yung nasa sa kanya, yung pamangmangan niya. Kasi sasalubong siya sa Panginoon, hindi siya nagdala ng langis. Diba? Ng ilaw. Pangalawa, ano wala sa kanya? Yun na, langis. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Kaya ang tao hindi nakikita ang kanyang sarili ay hindi nakikilala ng Panginoon. Matthew 25 verse 12, dapat sumagot siya at sinabi katotohanan. Ayun. Dapat sumagot siya, sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi mo kayo na nakikilala. Hindi nakita ng 5 babae tinawag na mangmang na sila ay walang langis. Hindi nila nakita kung ano ang kulang sa kanila. So, nakuha niyo yung ibig sabihin. Dapat kasi nakikita natin ano yung wala sa atin. Ano yung hindi sumusunod sa atin. Dapat nakikita natin hindi tayo nag-pray. Dapat nakikita natin malimit tayo wala sa gawain natin. Diba? Dapat nakikita natin ano yung wala sa atin. Dapat nakikita natin hindi tayo nagsisira. Ano yung wala sa atin? Dapat nakikita natin yung sarili natin. Alam niyo sa totoo lang, bago ko ito yung pangaral, nananalangin ako dahil nakikita ko yung sarili ko. Tatawarin mo ako. Kaya ako ganito lamang, dahil ito lamang ang aking kakayanan. Kaya ganito lamang ang church. Hanggat hindi mo nakikita ang sarili mo, hindi mo makikita ang maaaring ibungan nito sa iyo. Yung po nais kong iwanan sa inyo sa ating pagtatapos. Hanggat hindi mo nakikita ang sarili mo, hindi mo makikita ang maaaring ibungan nito sa inyo. Hindi mo makikita na pwede kang pagpalain ng Diyos kung makikita mo ang sarili mo. Balik tayo dito sa sigarilyo. Yung mga nanghinigarilyo, ang baho na nanghininga, puro tartar na yung bibig. Magkano ginagastos nila sa isang buwan? Meron akong kakilala, isang kahan na sigarilyo, kaya-kaya nang ubusin sa maghapon. Magkano isang kahan ngayon? Ha? Magkano?
ayaw kang pahalata eh. Ah, 200? O di araw-araw, magkano yun? 6,000? Kung makakakilala ka sa Panginoon, hindi ka na magkaka-cancel, makakaipon ka pa ng 6,000. Eh hindi mo nakikita yung ibubungan, yung ibinubungan mo, dahil hindi mo nga nakikita yung sarili mo. Kita mo kahit nakalagay na doon sa sigarilyo ng kaha, government warning. Smoking cigarette is dangerous to your health. Pero tuloy na tuloy pa rin ang bilhin ng tao. Bakit? Dahil hindi nga na nakikita ang kanyang sarili kung anong ibubungan nito. Yun ang sinasabi ko. Hanggat hindi mo nakikita ang sarili mo, hindi mo makikita ang maaaring ibungan nito sa iyo. Yung magiging epekto nung itigil mo. Makikita mo ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Makapag-save ka ng maraming pera at hindi ka pa magiging irresponsable sa tinatawag na social tawag dito, responsibility. Kasi mayroon kang tinatawag na social responsibility. Dapat concerned ka dito. Kung hindi ka concerned sa sarili mo, dapat concerned ka sa kapwa mo. Yun ang dapat nun. Ang tawag doon, social responsibility. Kaya yun ang dapat natin maunawaan. Kaya uulitin ko, hanggang hindi mo nakikita ang sarili mo, hindi mo makikita ang maaaring ibungan nito sa iyo. Pwede kang pagpalain ng Diyos. Pwede kang kalugdan ng Diyos. Ang taong maninigil ng buwis, kinalugdan ng Diyos. Dahil nakikita niya ang kanyang sarili. Kaya malibang makita natin ang ating sarili, hindi ka maliligtas. Hindi ka tatagal dito. Kapag pumupunta ka dito, nakikita mo lagi, ang cute talaga ni brother. Panginoon, bigay mo sa akin ang puso niya, kung hindi, mamamatay ako. Pagkata naman mo, ay sabi ko sa iyo, hindi ka tatagal sa lawain ng Diyos. Pag nakikita mo lagi si Christopher, o kaya si Christy, dapat ang nakikita natin ay ang ating sarili. Doon ka lalago. Doon mo makikita kung anong ibubungan ito. Iyukod natin ang ating mga ulo. Nangusap ako sa simple at payak na pangusap. The place where you can find yourself. Kaya natin po kung bakit napakahalaga ng salamin sa ating bahay. Kaya nga minsan nag-Bible study ako, sabi ko, ang tahanang walang salamin ay hindi interesado sa kanilang sarili. Sino sumasanayan doon? Ang tahanang walang salamin, hindi interesado sa sarili na bumili sa siya wala. Ayun natin ito ngayon. Praise God. Hallelujah. Kapatid, kaya tayo pumupunta sa tawain na ito, kaya tayo pumapayan ng building, kaya tayo nagtitipon, kaya tayo gumagawa ng ganito dahil gusto natin makita kung ano tayo. Kung sino tayo, kung ano tayo, at kung sino si Jesus. Kapag nakilala mo si Jesus, makikilala mo ang iyong sarili. Yan ang dapat natin maunawaan. Kailangan makilala mo si Jesus. Yan yung mga tao nagsasabi sila ang totoo. Natatawa lang ako. Salita sila ang totoo, pero nakikita ko alipin sila ng bisyo. Kung totoong nakikilala nila si Jesus, dapat sila'y malaya. Dapat wala silang
Hindi nakikita nila dapat yung mga bagay sa kanilang sarili, kung ano yung depekto nila sa kanilang sarili. Kaya sa oras ito, aawitan natin ang Panginoon. Pray in the name of Jesus. Hallelujah. Habang hinihimik ang awitin ito, nagbabakasakali ako sa online. Hindi ko alam kung anong reaksyon mo sa aking pangungusap. Pero isang bagay na dapat mo malaman, napakahalaga na makita mo ang sarili mo. Hindi mo maitatama ang isang bagay na hindi mo nakikita. Kaya dapat na makita natin. Kaya kailangan natin ang kapwa natin eh. Kasi wala nakakakita ng batok natin, kundi ang ating kapwa. Kaya hindi tayo po pwedeng mabuhay na nagpusulo na. Kailangan natin makita ang ating sarili. Kaya sa oras na ito, pag sa usapin, patungkol sa sarili mo, hindi mo pa nakikita kung ano ang meron sa iyo at kung ano ang wala sa iyo. Pag ganyan ang iyong kaisipan, kailangan mo si Jesus. Hindi mo pa nakikita ang sarili mo, kailangan mo si Jesus. Dahil si Jesus ang magkakakita ng lahat ng mga bagay sa iyong buhay. Hindi mo pa natatanggap si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay mo. Tamupunahan kita. Ituloy mo ito iyong sariling panalangin. Ulitin mo mga katalangin mo, Panginoon. Inaamin ko po na hindi ko makita ang aking sarili. Pero sa oras na ito, inaamin ko po na ako'y nagkasala. Ikaw ay mamatay na dahil sa aking kasalanan. Kaya sa oras na ito, nagpasya akong natanggapin ka bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Binubuksan ko ang aking puso na anayaan kitang pumasok at maghari sa pinakasentro ng aking buhay. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo doon sa buhay na walang hanggan. Tulungan mo po ang Panginoon na makilala kita ng lubusan at nang sa ganun makilala ko ang aking sarili. God, marami pong salamat sa pagkapatawad sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Pinubuksan ko ang altar para sa bawat isa. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Lord of God, hallelujah. At salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong biyaya na minsan. Thank you, Jesus. Lord of God, hallelujah. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makita namin ang pinakamaliit na bahagi sa amin upang kami sumunod na bilang Diyos, upang kami maging kalubog-lubog sa iyong harapan na bilang Diyos. God, marami pong salamat. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maitama namin ang lahat ng bagay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na marami namin makita kung saan
Jesus, hallelujah. Praise the name of Jesus, hallelujah. Ay, bakit tumaluwawin ang ating Panginoon? Praise the name of Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, oh God, hallelujah. Yes, oh God, in the name of Jesus, hallelujah. Yes, oh God, hallelujah. Lord, God, in the name of Jesus. God, salamat sa iyong kapitan, salamat sa iyong biyaya o dakilan. Praise the name of Jesus, Yes, oh God, in the name of Jesus, salamat sa iyong kapitan, salamat sa iyong biyaya. Yes, Lord. Praise the name of Jesus. Amen. Purihin natin, pasalamatan natin ang Diyos. Yes, Lord, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagbibigay. Maraming salamat sa ng Diyos sa lahat ng bagay na iyong ginagawa, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord of God. Maraming salamat, Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos at magandang gabi.